Ang isang parehabang ito ay isang espesyal na gamit, espesyal na imbento na sinlaki ng container cargo. Para talaga itong isang container dahil may laman ito sa loob pero hindi ordinaryo. Naglalaman ang container na ito ng 15 milyong larva ng insekto o uri ng langaw na kung tawagin ay black soldier fly. Darating ang araw na ang mga container ng larva na ito ay dadami sa buong bahagi ng Australia na maaaring umabot sa bilyon o kahit pa trilyon ang bilang ng mga larva sa loob ng mga nasabing container. Ikakalat nila ang mga larva sa buong bansa nila. Pero bakit? Bakit nga kaya magkakalat ang Australia ng mga nakakadiring insekto na ito? Pues nakakadiri sa karamihan pero hindi naman sa lahat. Ano nga kayang balak ng Australia? At bago tayo magsimula, konting paalala lang na i-like ang ating video bago o kahit na habang nanonood tayo. Kaya naman, sisimulan na natin. Uumpisa natin sa pagtitig sa mga larva na yan. Yan ang mga larva ng mga black soldier fly. Pasintabi na lang sa mga kumakain habang nanonood ng video. Ang mga larva ng langaw na ito ay pinapalaki o sa madaling salita, pina-farm sila sa bansang Australia. Hindi pa ganun kadami pero konting panahon na lang sisimulan na nila ang pagpa-farm ng maramihan ng mga uri ng langaw na ito. Nakikitaan ng mga eksperto sa Australia ng malaking potensyal ang mga langaw na ito. Mga potensyal o magandang maidudulot na malalaman natin mamaya. Ang unang pagsubok na haharapin ng mga negosyanteng nais mag-farm ng maliliit na uod na ito ay syempre ang pagtiis sa hindi masyadong nakakatuwa na eksena. Maliliit na uod, milyon-milyon. Syempre sa screen natin, hindi ito masyadong nakakadiri. Pero sa tunay na buhay, ewan ko na lang. Bukod pa dyan, nais ng mga gumagawa nito na magtayo ng farm sa ilalim pa o sa mga basement ng mga shopping mall. Isipin nyo na lang, kakakain nyo lang sa food court ng mall tapos dadaan kayo sa basement. Makikita nyo to. Pero tunay yan mga idol, dahil may magandang paliwanag ang lahat ng yan at makikita natin mamaya. Kung nandidiri ka pa rin ay pasensya na, huli na ang lahat, nakita mo na to. Sa totoo niyan, ang pag-farm sa mga black soldier fly ay isa sa mga common na ginagawa sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ibig sabihin hindi na ito bago, marami nang gumagawa nito at may mga protocol ang pag-farm ng mga uri ng langaw na ito. Kada umaga, ang mga itlog ng langaw ay kinokolekta sa isang malaking kwarto. Isang kwarto kung saan nagpaparami ang lalaki at babae na langaw. Kada babaeng langaw ay kayang mangitlog ng hanggang 600 piraso. Ilalagay ito sa tray at dadalhin sa incubator. Ang tray ng itlog ay ilalagay sa isang screen kung saan sa ilalim nito ay merong nakalagay na compost o yung mga parang lupa. Ang compost na ito ay binubuo ng mga organic na food waste. Yan yung mga tira-tirang pagkain galing sa mga bahay, restaurant at sa mga establishment kung saan may mga leftover na pagkain. At gamit ang teknolohiya para maset ang tamang kondisyon ng temperatura, ang mga larva ay lalabas na sa mga itlog. Tapos ililipat ulit sila. Doon naman sila sa kung tawagin ay growing room. Ang growing room na ito ay meron ding stricto na protocol na pagkontrol pagdating sa temperatura at humidity, pagkain at iba pang factor para lamang masiguro na lalaki ng healthy ang mga larva na ito. Dahil sa pag-aalaga sa kanila, lalaki ang mga larva na ito sa loob lamang ng 6 na araw. At sa mga oras na ito, maraming nutrients din ang kinakailangan nila. Dahil nga maraming nutrients ang kinakailangan ng mga larva, ibig sabihin, kakain din sila ng napakabilis. As in mabilis. Halimbawa sa isang araw, kayang-kaya nilang kumain ng pagkain na doble sa bigat nila. Pinapalusog man ng mga eksperto, ang mga larva na ito ay hindi nakatadhana na mag-evolve sa kanilang final form o sa madaling salita sa pagiging langaw dahil merong ibang tadhana na naghihintay para sa kanila. Kaya naman, ano nga bang meron sa Australia at sa milyong-milyong larva na ito? Well, narito na ang paliwanag. Habang pinapanood mo ang video na ito, milyong-milyong larva ang pinapalaki sa syudad ng Canberra, kapitolyo yan ng bansang Australia. Nakatira ang mga larva sa tinatawag na Gotera, isang robotic farm na pinrogram para sa mga insekto at nagsimula ito taong 2016. Sa ngayon, ang Gotera ay ang pinakamalaking proyekto sa Australia na nangunguna sa pagpa-farm ng mga insekto. Pero hindi ito pinlano o pwede nating sabihin na hindi sinasadya dahil ang founder ng kumpanyang ito nung una ay naglalayon lamang na maghanap ng pamalit o alternative sa patoka o kaya sa feeds ng mga manok. Kahit pala sa bansang Australia, nagmamahal din ang mga pilihin. Ultimo feeds para sa mga hayop, nagmamahal din pala. Matapos mag-research ng founder ng kumpanya na nagngangalang Olympia, nalaman niya na pwede palang insekto ang ipakain sa mga manok.
Grabe, nag-research pa siya. Insekto naman talaga ang kinakain ng mga manok sa lupa. Nadala si Olympia sa kanyang ideya, kaya naman nag-farm siya ng mga larva pero sa hindi inaasahang pagkakataon, ayaw ata bumili ng mga poultry farm ng patuka sa kanya. Di kinalaunan, dumami ang alaga niyang insekto at napansin nila na halos napupunta lang sa pagkain ng mga larva ang kinikita nila sa farm. Kaya naman hindi siya tumigil. Nag-research siya ulit at isang araw, naisip niya na ba't nga pala kami bibili ng pagkain? Pwede naman kaming humingi ng tira-tirang pagkain sa mga tao dahil itatapon lang naman nila ito. Pero sa unang pagsubok, nakita nila na magastos naman ang pagkolekta ng mga food waste mula sa mga kumpanya at sa mga restaurant hanggang sa pagdadala nito sa kanilang farm. Kaya naman, nakaisip ulit sila ng isa pang bright idea. Dinala na nila ang mga larva sa mga lugar kung saan meron o malapit sa mga libreng pagkain. Siyempre, hindi naman nila ito pwedeng dalhin sa mga kumpanya na nakatiwangwang lang yung mga alaga nilang uod. Kaya naman dito na nabuo ang kanilang robotic na farm. Isang sistema na talaga namang napakahusay. Ang Gutera ay binubuo ng robotic system para walang hassle sa pagpapakain sa mga alaga nilang uod. Halimbawa, naglagay sila ng isang unit malapit sa isang malaking food company. Ihahagis na lang nila ang food waste sa isang machine ng robot na ito. Tapos kusa na nitong ihiwalay ang mga pagkain sa hindi pagkain gaya ng plastic o packaging ng mga ito. Matapos umabot sa peak ang mga larva, eksaktong 5 araw na gulang, ilalagay na sila sa loob ng container dahil doon na sila kakain ng napakaraming pagkain. Ang mga larva ay maghihintay sa tamang oras ng pagbibigay ng pagkain base naman sa sistema ng Gutera. Ihiwalay nito ang pagkain sa mga hindi pagkain tapos gigilingin ng makina ang mga pagkain hanggang sa maging parang paste na lang ito. Matapos madurog ng pagkain, isasalin ito ng isang makina sa isa namang robotic system na papunta naman sa mga nag-aabang na cute na larva. Ang sistema din na ito ang nagkokontrol sa temperatura sa loob ng container para hindi mamatay ang mga larva sa init o sa lamig. Tinatrack din ito ang pagdaloy ng pagkain para masiguro na healthy ang mga larva. Sa madaling salita, tinatayo nila ang mga facility nila malapit sa mga source ng pagkain para makabawas sa gastusin pagdating sa transportation ng food waste. Bukod pa dyan, hindi na nila kailangan bantayan bawat isa ang mga larva dahil sa mahusay nilang sistema. Saka nasa 10 hanggang 15 milyon ang laman ng isang container, mahirap silang bantayan ng mano-mano. Matapos naman makain ng mga larva ang mga food waste o ang mga scrap na pagkain, dito na lalabas ang produkto na importante din sa kanila. Isang highly valuable na protein at fertilizer at sa loob lamang yan ng 12 araw. Ngayon, gaano nga ba kabilis ang prosesong ito? Pues ang normal na composting ng mga organic waste ay kadalasang inaabot ng 16 na linggo. Sa mga larva, 12 araw lang yan. May fertilizer ka na napakataas ng kalidad. Ang sistemang ito ay ginagamit na sa karamihan ng bahagi ng Australia. Pero hanggang ngayon, kahit i-google mo, hindi pa available sa publiko kung ilan na nga ba ang kanilang facility. Base sa datos, November taong 2022, nasa 35,000 toneladang organic waste na ang naproseso ng mga larva na ito. 35k na tonelada. Ang daming basura niyan. Hindi kinalaunan, kumalat na ang balita na ang pinakamalaking hotel sa Australia ay gumagamit na rin ng prosesong ito para sa kanilang food waste. Pues ano pa nga bang katangian ng mga larva na ito? Well, isa sa mga espesyal sa kanila ay hindi sila pihikan sa pagkain. Kakainin nila lahat ng klase ng food waste, mga tirang pagkain sa bahay, sa opisina, kumpanya, at sa mga fast food restaurant. Hindi naman talaga siguro pihikan ng mga uod kasi kung pihikan sila hindi sila uod. Bukod pa dyan, ang isa pang kakaiba sa mga uri ng larva na ito, kapag umantong na sila sa kanilang adult state na kung saan nagiging langaw na sila, at ito na yung black soldier fly, hindi na sila kumakain. Tama ang narinig mo, ang mga klase ng langaw na ito ay hindi na kumakain ng mga solid na pagkain dahil wala silang bibig. Hindi sila biniyayaan ng kalikasan para makakain. Sa madaling salita, gagamitin lang nila ang naipon nilang fats nung nasa larva state pa lang sila hanggang sa matapos ang maikli nilang buhay dito sa ibabaw ng mundo. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit ang mga larva ng mga uri ng langaw na ito ang ginagamit nila. Dahil nga hindi sila makakain dahil wala silang literal na bibig, hindi rin sila nangangagat o nakakapag-transmit ng mga sakit sa iba pang hayop. Kung baga safe silang paramihin dahil walang uri ng disease ang maaaring kumalat dahil sa mga langaw na ito. Dahil sa benepisyo na nakukuha nila sa mga larva ng langaw na ito, hindi magtatagal, mapupuno na ang Australia ng mga larva na ito. Hindi naman as in matatabunan sila pero dadami sila.
Dadami ang mga kumpanya na gagamit ng ganitong sistema at ginagawa na nila ito sa New South Wales ng bansang Australia. At uunahin nilang subukan gamitin ang sistemang ito sa syudad ng Sydney. Bukod sa food waste ng mga mall, restaurant at sa iba pang establishment, balak din ng Australia na ubusin ang mga food waste na nakatambak na sa kanilang mga landfills, mga basurang organic na nahakot na sa tambakan ng basura. Ang plano na ito ay para mapakinabangan ang mga food scrap para gawin itong fertilizer na siyang gagamitin para magpatubo ulit ng panibagong pagkain. Walang sayang. Ang mga larva naman na pinapalaki, gaya nga ng sabi ko, hindi sila nakaplano o walang balak na gawin silang langaw, kundi gagamitin sila bilang sangkap para gumawa ng alternatibo para sa mga feeds o patuka sa mga livestock gaya ng manok. Bukod naman sa mga yan, meron pa silang isang problema na tina-target. Yan ay ang pagpapaluwag sa syudad ng Sydney. Ayon sa report, ang mga landfill sa Sydney ay napupuno na at mabilis itong napupuno dahil sa pagtaas ng populasyon sa lugar na iyon. Ayon sa mga eksperto, maaaring taong 2028 hindi na maka-keep up ang Sydney sa sarili nilang basura at mahirapan din sila na i-transport ito sa mga regional spaces dahil sa mga pagsubok pagdating sa logistic. Kaya naman dyan papasok ang mga larva na ito. Bukod dyan, hindi na sila kailangang i-training dahil ang gagawin lang nila ay mamuhay ng normal bilang isang larva at tapos ang trabaho. Hindi nga malalaman ng mga larva na ito kung ano nga bang plano ng mga tao. Ayon sa ilang report, plano ng Australia ngayong 2025 na wala ng food waste ang makakarating sa mga landfill nila. Astig, di ba? Isang plano para sa ikabubuti ng mga tao nila. Pero ano nga ba talaga mangyayari sa mga larva na ito kapag hindi na sila o huminto na silang kumain? Paano ang proseso sa kanila? Simple lang naman. Pagtapos na ang duty o trabaho o papel ng mga larva na ito sa mundo, dalawa na lang ang matitira. Ang dumi nila o insect waste at ang mga larva mismo. Mangyayari ito sa ika-17 araw ng kanilang buhay, kung saan ito rin ang araw na magiging isang ganap na langaw na sila, kaso hindi ito mangyayari. Dadali ng mga larva sa processing room kung saan doon sila sasalain para mahiwalay ang dumi. Huhugasan sila o papaliguan para masiguro na malinis sila bago sila papatulugin gamit ang carbon dioxide. Sunod, papatuyuin sila at matapos ito, isa na silang ganap na patuka o pagkain para sa mga alagang hayop. Hindi lang sa mga livestock dahil ang mga larva na ito ay kinakain din ng mga pet na isda at ibon. Bukod pa dyan, ang mga larva na ito ay mayaman din sa melanin na siyang maaaring gamitin para sa mga electronic company. Ang langis nila ay mataas din ang kalidad at maaari itong ihambing sa mga palm oil. Tama, ang pinag-uusapan pa rin natin ay ang uod ng isang uri ng langaw. Sadyang mahirap paniwalaan na ang mga nakakadiring uod na ito ay marami palang pwedeng mabigay na benepisyo para sa ating mga tao. Ang napuproduce na dumi ng mga larva na ito ay isang magandang uri ng fertilizer. Dumi na mayaman sa nitrogen, phosphorus, at potassium. Kaya naman masasabi natin na mataas talaga ang kalidad nito kumpara sa ibang uri ng pataba. Ngayon, kitang-kita naman natin na ang mga larva na ito ay tila ba maraming mas-solve na problema na kinakaharap nating mga tao. Kaya naman bakit kaya hindi na lang nila itambak at hayaan sa mga landfill ang mga uod na ito? Well, naisip naman nila kaso hindi uubra ang bagay na iyan at narito ang dahilan. Para dumami at maging malusog ang mga larva na ito, kinakailangan nasa perpektong kondisyon sila. Tama lang ang panahon at temperatura at kailangan na walang kakain sa kanila. Sa breeding chamber ng mga langaw na ito, mine-maintain ang isang eksaktong temperatura para nasa maximum ang capacity ng mga langaw para mag-reproduce. Ang mga langaw ay subtropical, hindi sila nakikipagtalik at umiitlog kapag sobrang lamig ng klima o panahon. Kapag sobrang init naman, hindi rin po pwede dahil maaari lang silang mamatay dahil lamang sa init. Ganon din ang nangyayari sa mga larva. Kapag sobrang lamig, ayaw nila kumain. Kapag sobrang init naman, napiprito sila. Dahil mainit sa Australia, walang duda na hindi sila tatagal sa mga landfill. Kaya naman mas pabor talaga na palakihin ang mga larva na ito sa isang container na may tamang temperatura at sapat na teknolohiya. Kaya naman mas efficient na dalhin ng mga nabubulok na basura sa mga larva kaysa ikalat sila sa mga landfill o basurahan. Kagaya nga na sinabi natin kanina, ang prosesong ito ay hindi unique sa bansang Australia. Ginagawa ang prosesong ito o ang paggamit ng mga larva para i-process ang mga organic waste sa iba pang mga bansa. Halimbawa sa Indonesia, matindi rin ang problema nila pagdating sa mga waste at basura. Ang Indonesia ay gumagamit na ng mga larva sa loob na ng ilang taon. Pero alam nila na hindi ito pwedeng ikalat sa landfill dahil alam nila na hindi rin ito makakasurvive. Nilalagay lang nila ang mga larva sa mga basurahan kung saan nagsosort pa sila ng mga food waste bago pa lang tatrabaho ang mga larva.
Tama, wala silang mas high-tech na kagamitan. Kaya naman hanggang ngayon ultimo pagsort ng mga basura ay problema pa rin sa bansa nila. Dahil dyan, hinihikayat nila ang mga tao sa Indonesia na mag-alaga ng mga kanya-kanyang larva sa mga kanya-kanyang bahay para diretso na ang tapo ng basura o food waste na galing sa bahay nila. At napakalaking tulong niyan para sa lahat, lalong-lalo na sa mga larva. Kung hindi ka pa nakakapag-like, abay anong oras na? Kita kits.